Gusto ko sabihin kila mama na makailangan ko kayo, ma. Pero nung time na nagtatype ako, biglang nagpop-up sa screen ko, ate, baka may extra ka kasi si RJ may tour, kailangan niya sumama para sa grade. So sabi ko, ako, maghihingi pa ako. Diba? So when I spoke up about my opinions dun sa nangyayari, sinabihan nila ko na, drama mo naman. So sabi ko, so what's the point na isasabi ko pa sa kanila kung ano yung nararamdaman ko. So kumbaga, okay, bigay na lang kung ano yung gusto nila. Ikaw naman. Pwede ba kahit nandito? Hala, ano ba yan? Una pala. Paano yung gulat? Joke lang. So, do any of your parents care about feelings and opinions? Hindi. Actually, di ko lang alam. Kasi first and last ko na open up sa kanila, parang sinabihan lang nila ko na ang arte mo, ang drama mo. So, parang alam mo yun, after nun, sabi ko, so sige, parang wala akong i-share na lang sa kanila. After nung nangyari na yun, ang encounter namin na yun, every time na may gumugulo sa isip ko, may problema ako, sinasarili ko na lang. Dito ko na nag-start na i-isolate yung sarili ko. Every time na may problema, kunwari sa school, kasi working student, di ba po? Nagre-renta, tubig, yung ilaw, tuition, yung mga kapatid ko, then yung needs pa ng mama ko sa meds niya. So, yung sahod ko ng 20K. Ay. Okay naman sa Denny yun. So, bale, may OT. Ang tulog ko lang, 1 hour. Pinakamatagal ng 2 hours, lalo pag malapit na yung exam. OT lang ako ng OT. Minsan, yung manager ka nagsasabi, umuwi ka na, Aya. Maawa ka sa sarili mo. So ako naman iniisip ko, sayang pera yun Nagkaroon ng time na sunod-sunod yung nangyari na nilagnat ako. Yung lagnat na hindi ko, trangkaso pala. Kung makabangon kasi mabigat yung katawan mo, nahihilo. Wala akong kasama nun sa dorm namin. Then, may exam pa kinaumagahan. Wala pa akong pang tuition. Gusto ko sabihin kila mama na makailangan ko kayo, ma. Pero nung time na nagtatype ako, biglang nagpop-up sa screen ko, ate, baka may extra ka kasi si RJ may tour, kailangan niya sumama para sa grade. So sabi ko, ako, maghihingi pa ako. Diba? So when I spoke up about my opinions dun sa nangyayari, sinabihan nila ko na, drama mo naman. So sabi ko, so what's the point na isasabi ko pa sa kanila kung ano yung nararamdaman ko. So kumbaga, okay, bigay na lang kung ano yung gusto nila. Wala nang what if, wala nang pero, go na. Para hindi ka na masabihan ng kung ano. Yun. Ano ba? Kasi parang wala na silang time. I mean, diba? Pansin mo parang minsan, paano pa ako makapag-open up nito sa parents ko? Parang busy naman sila lagi. Mm-hmm. Kasi, naiintindihan ko naman na parang, syempre, tatrabaho and all. Paano pa ako mag-open up? Paano kung malalaman kung nagkikare sila sa feelings ko in the first place? Hindi ka makakapagsabi. Parang gano'n. Pero, siguro naman. Oo. Tsaka, for me, kasi ngayon nga lang din ako nakakapag-spend time sa parents ko kasi nga, college na ako sa kanila. Growing up, wala talaga akong mama at papa na nandyan, existing. Pero yung nag-aano sa'yo na yung mama at papa mo talaga, wala. So, ngayon lang talaga ako nakakapag-spend time sa kanila. Siguro naman, kikare naman sila sa feelings and actually, opinion talaga. Kasi talaga ako yung laging opinion sa bahay. Since ako ngayon pangalay, ay ma, kailangan ganito, ay pa. Alam mo yung gano'n, to the point na parang minsan, feel bad din naman ako kasi parang, well, at the end of the day, parents naman natin yan. And sila pa din naman yung authority over us. Anak tayo. Pero syempre, susundin at, they-respect naman natin sila. Pero I felt like, yeah, they care naman about my feelings and siguro nga kasi bumabawi sila. Kasi nga, ngayon lang kami nakakapag-spend time. Yung gano'n. Kaya mo yan. Do any of your parents care about your feelings and opinion? Hindi ko sure. Ako talaga, hindi ko sure kung nagkaroon ng pake si mama or si daddy
or yung biological dad ko. Actually, I was able to